Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamahal. Konting paalala lang, talagang summer na summer. At may kaibigan ako dyan sa Tarlac na may na-heat stroke na manok. Yung kinepento ko sa inyo, napulupot kayong tali, hindi napansin yung nag-aalaga, hindi nakasilong doon sa tipi at yun ay na-heat stroke. Alam niyo naman dyan sa Tarlac, dahil medyo mabuhangin ang lupa, yung reflection na pakainit, tapos direct sunlight pa, namatayan. Isang manok lang naman yon, pero ibig sabihin, yung threat ng heat stroke at heat stress ay talagang nasa atin na. Ngayon, may mga kaibigan din tayo na patuloy na nagbe-breed off-season. At nagtataka sila, bakit daw parang dumami pa yung itlog? Hindi naman po katakataka. Dahil pag summer ho, mahaba yung tinatawag nating daylight. Alam naman natin na yung daylight o kaya artificial light man sa gabi, pag yan ay tumama sa mata ng manok, lalabas yung mga hormones, yung mga tinatawag na follicle stimulating hormone. So, may stimulate yung ovary na mag-produce ng maraming itlog. At every 26 to 28 hours, yan ay nag-ovulate. Kasi iyon ang proseso ng pangingitlog. Mag-ovulate dahil sa ilaw, daylight man o artificial. Tapos, in 26 to 28 hours, yan ay ilalabas na niya. So, huwag kayong magtaka kung bakit dumadami ang itlog pag summer, kahit mainit, dahil doon sa mahabang daylight. Ganun pa man, meron silang napapansin na parang nagninipis daw yung shell. Ang una lang reaction is calcium, phosphorus, vitamin D. Pwedeng tamang mangyari yon. Pero may isa pa. Ito ay yung pangangailangan ng extra vitamin C. Ang manok ay kaya niyang mag-produce ng sariling vitamin C. Hindi kagaya sa tao na kailangang ibigay mo. Pero pag mainit ang panahon, nababawasan yung abilidad ng manok na mag-produce ng vitamin C. So, kailangan mag-suplemento. Binanggit ko nung nakaraan na pag mainit, nandyan yung mga electrolytes ng Excellence kagaya ng Excelite. Merong Excelite C+. Ito ay may herbal C vitamin equivalent. At ang role ng vitamin C ay para doon sa collagen doon sa eggshell. Para maganda ang pag-deposit ng calcium and phosphorus para hindi magnipis ang shell. So yung Excelite C ay hindi lamang para sa vitamins and electrolytes kasama ang vitamin C para maganda ang shell na iniitlog kahit na summer at mainit ang panahon. Merong question sa YouTube, itong si Eric Katipay. Sabi niya, Doc, pag mag-vaccine tapos matamlay ang mga manok, anong maganda painom? Okay. Eric, in the first place, huwag kang magbakuna pag may nararamdaman yung manok mo. Kailangan masiglang-masigla sila at healthy para maganda ang immune response. Yung mga manok, may kailangan balance ang diet nila para tama yung nutrients sa kukuha ng katawan para sila ay maging healthy. Pwede ka rin magbigay ng supplements. Halimbawa, mayroong Zysto, ang Excellence, na pinag-aralan yan sa India. Actually, ako nagpunta sa laboratory doon. Nakita ko kung paano nila gawin yun. Yung Zysto, ibigay mo 3 days before vaccination. Tapos, magbigay ka ng bakuna. Halimbawa, sabihin natin ND plus IV. And then, 3 days after vaccination, magbigay ka pa rin ng Zysto. Ito ay pampalakas ng resistensya at nagpapa-improve ng response sa bakuna. Kaya ang tinatawag na immunomodulator. Pag yan ay ginawa mo, sigurado hindi magkakaroon ng matinding vaccine reaction. Pero pag nagbakuna ka halimbawa, na papisik-pisik na yung manok, binakunahan mo ng ND plus IV, magkakaroon ng vaccine reaction o kung minsan maghahalak pa at sisipunin pa. Ito'y nag-uumpisa sa pagiging matamlay hanggang sa papisik-pisik. So, pag may problema yung manok mo na ganyan, mas mainam bago magbakuna, magbigay ka muna ng ambroxetil. Pag wala na yung kanilang pisik o hala,
dun ka pa lamang magbakuna. Tapos, pag halimbawa, ginawa mo naman yan, pero nung magbakuna ka, ay nagkaroon pa rin ng pananamlay at bumalik yung sipon, pwede kang magbigay ng antibiotic para huwag lumala ang sipon. Kaya ko sinasabi yan kasi itong sa YouTube din, si Winston Paul Pulido. Ang katanungan niya, Doc Hill, tanong lang po, pag nag-vaccine po, pwede po bang magbigay ng antibiotic? So, Eric and Winston, pag-isahin ko na yung mga katanungan niyo sa YouTube. Gaya sinabi ko, pag nagkaroon ng vaccine reaction at nagkapisik, para huwag lumala, pwede mong bigyan ng antibiotic kahit ikaw ay nagbakuna. Yung antibiotic na yan ay walang epekto dun sa live vaccine virus. Kasi ang antibiotic, ang pinapatay niya ay bacteria. Hindi niya kayang patayin yung virus vaccine. So, pwedeng magbigay ng antibiotic. Ganun pa man, dahil may dinaramdam ang manok, kung inaasahan na magandang immune response ay hindi kataasan. So, mas mainam pag nakarecover yung manok, magbigay ka ng booster shot 1, 2, or 3 months later para sigurado na magkakaroon ng magandang protection pag ND and IB ang ibinigay mo nung panahon na nagkaroon ng pananamlay. Mga kaibigan, maraming pumapasok na mga katanungan ng ating mga maginoong magmamanok. Bigyan natin ng pansin. Halimbawa itong si Robin Hood AZRL. Good AM po, Doc. Pwede po patulong kung anong mabisang gamot dito sa manok ko. Dami ng sinubukan kong gamot, wala pa rin. Matigas na ang maga sa mata ng manok ko po. Okay, Robin Hood. Isa-isa natin. Namamaga ang mukha ng manok mo hanggang yung pamamaga ay tumigas na. Tama ka. Marami kang gamot na ipapainom, pero pag tumigas na, yung parang nana, lalo na pag yan ay nagkakuraysa o kaya tinamaan ng mycoplasma at sinabahan ng E. coli, titigas talaga yan. At habang nandyan yung tumigas na bagay, magluluha. At kahit anong gamot ang ibibigay mo, tuloy-tuloy ang pagluha ng manok mo gaya yung picture na sinad mo rito sa dahilan na mayroong irritation. So ang ginagawa ng iba, pag yan ay maliit pa, pinipiga nila yan. Pwedeng lumabas yung tumigas na bagay na parang keso dito sa ngala-ngala. Kung minsan, lumalabas dito sa may bandang ilong. Pag naalis mo yung matigas na bagay na yan at magbigay ka ng kahit anong klaseng antibiotic, halimbawa gaya ng Amtil, pwedeng gagaling yan. Pero habang nandyan yung matigas na bagay, hindi gagaling yan. Yung iba, sobrang laki. Pag yung coryza nila o yung mycoplasma nila, E. coli nila, nagkaroon ng komplikasyon, yung tinatawag na mixed infections. Sobrang laki yung bukol na matigas. Medyo hinihiwa ng konti sa tapat nun. Kailangan bihasa ka rito. Kailangan huwag kang nag-eksperimento, baka malisgrasya ang manok mo. Sa amin, madaling gawin yon. Hiwain mo sa tapat nun, pipigain mo. Makikita mo, kahit maliit lang yung hiwa mo, ang laki yung lalabas na matigas na bagay. Pag nawala yon, bigyan mo ng iodine halimbawa yung sugat, tapos painumin mo ng Amtil halimbawa, pwedeng makatulong ng malaki. Ang sinasabi ko lang, habang nandun yung bukol na matigas, kahit anong klaseng gamot ibigay mo, patuloy na mamamaga at magluluha ang iyong manok. Yan lang masasabi ko, Robin Hood. Yung mga kasabong natin na may experience sa ganito, pwede kayong mag-share dito sa YouTube natin o sa Facebook natin para matulungan yung ating kapwa maginoong magmamanok. Mga kaibigan, sa pinag-uusapan natin ng mga health concerns na galing sa inyo, makikita nyo pa rin yung lagi kong sinasabi sa performance ng ating mamanok. Laging tandaan, health is always number one.